All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan, ito pong dalawang leader ng Kampon ng Kadiliman, si Overseas Vice President at nandun po sa opisina ng Bugok na Pusit at itong inyong Senator Amy Baba Marcos Manotoc ay binira, no? Sinunog ni Palace Press Officer at PCO USEC Undersecretary Attorney Claire Castro. At ganun din po ang inyong First Lady na si Lisa Araneta Marcos ay dismayado po. Hindi po nakaligtas ang isa niyang proyekto para po sa film industry na binwaya ng kontraktor mga kababayan. Biktima po ng buwayang kontraktor itong proyekto ng unang ginang ninyo. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Okay, so unahin natin bigyan ng komento itong pagsunog ni Yusek Castro sa leader ng Kampon ng Kadiliman na si Tokmol Sara Pusit Duterte at si Amy Baba Marcos Manotoc. Kasi ito pong dalawa nagsalita, no? Unahin natin si Tokmol Sara Pusit Duterte. Sinasabi niyang too late ang administrasyon para dyan sa pag-iingay, pag-iimbestiga sa flood control fiasco. Kung seryoso daw po ang Pangulong Marcos para po dyan sa malaman kung sino ang mga buwaya, mga kawatan, dyan po sa fiasco na yan, isang araw lang, matutukoy niya yan. Diba, galing-galingan lang. Parang siya lang po, 7 araw ginastos yung milyong piso sa confidential funds. Akala mo naman, napakagaling magsalita ni Tokmol Sara Pusit Duterte, siya nga, walang kontribusyon sa bansa. Puro paggagala, puro pagtatanim, puro pagpapakalat ng fake news. Okay? Ito namang si Amy Baba Marcos Manotoc ay nagsabing haharangin niya, gagawin niya sa kanyang kakayahan na sirain, no, si Boying Rimulya para hindi po ito may talagang ombudsman. No, siya po yung magiging kryptonite ni Boying Rimulya. Ayan, no? Pinalabas lamang ni Amy na siya po talaga ang puting ahas ng mga DDS. No, siya po ang nakakaalam daw di umano ng mga galawan ng administrasyon nito. Tulad nung kanilang Plan A na People's Initiative, tulad nung Plan B nila na impeachment sa kanyang kaibigan na leader, co-leader ng Kampon ng Kadiliman. At ito ngang Plan C ng administrasyon daw na gagawing ombudsman si Rimulya para po ipakulong si Tokmol Sara Pusit Duterte, yung mga kaalyado ng Duterte at siya daw. Dapat ka nga makulong, gago ka . Bakit mo pinipigilan ang investigasyon sa kaibigan mong Kampon ng Kadiliman? Diba? Pare-pareho lang po sila. Birds of the same feather, tumatakbo sa accountability. Okay lang po gumawa ng kasamaan sa gobyerno tulad ng pagnanakaw, pagpapapatay sa mga kapwa Pilipino, pagsambot sa mga kaibigan nilang mga politiko, sila po mga buwaya, no? Hindi po sila pwedeng magkagatan kasi pare-pareho silang mga buwaya, mga magnanakaw, mga matatalim ang pangil sa pagpatay sa kapwa Pilipino. Ngayon, binira po sila ni Yusek Castro ng PCO at Palace Press Officer. Ano po ang sabi ni Yusek Castro? It is the product of their imaginative minds. Ang sakit mga kababayan. Yung mga pinagsasabi pala ng dalawang bugok na ito na sana nilunok na lang ng kanilang mga nanay ang mga modta ng kanilang ama para hindi na po sila nag-exist sa mundong ito. Nagtagumpay po kasi yung mga demonyong mga similya ng kanilang ama at nabuo sila. Biruin ninyo, yung mga pinagsasabi pala nila, sabi lang ni Yusek Castro,
It is a product of their imaginative mind. O kasi po magaling po magkwento ng kalokohan at fake news itong dalawang babae na leader ng kampo na kadiliman ito, na sana nilunok na lang ng mga nanay nila. Produkto lang pala ng kanilang mga mapaglarong kaisipan. Parang nakakuha lang sila ng, itong kikwento natin ha. Ito ang gagawin nating fake news, ano? Pwedeng-pwede itong isulat sa libro. Oo, ganun. Ano lang po, parang parabola. O di kaya mga kwento ni Lola Basyang. Mga walang katotohanan. Ganun po yan. Product of their imaginative mind. Pwedeng gawing horror movie. Pwedeng gawing pelikula. Pero wala pong katotohanan. Fictitious. Oo. Not in real life. Ganun po, a product of their imaginative mind. Mga sinungaling na gustong ibenta sa atin ang kanilang kasinungalingan, mga kababayan. Gusto nilang bumili tayo ng lemonade na ginawa nila na punong-puno ng kasinungalingan. Galing sa kanilang mga buwayang bunganga, galing sa kanilang mga mababahong puwet na lumabas sa kanilang bunganga. A product of their imaginative mind, mga ilusyonada, mga ambisyosang mga palaka. Ayan po, sinunog sila ni Yusek Castro. Ayan, buti nga sa inyong dalawang mga, sana ninulok na lang kayo ng nanay ninyo. Okay, talking about Yusek Castro, meron na naman pong isiniwalat si Yusek Castro, mga kababayan. This time, ambush po ito, ambush. Impranto na interview sa kanya. Sa kalye po siya. Kasi pinuntahan po nila, nag-ocular po sila dyan sa pinapatayong Philippine Film Cinema, na dyan po sa Maynila, sa Intramuros po yata yan. Ang unang ginang nandun din, pero hindi na po nagpa-interview kasi po mukhang dismayado po. Disappointed po ang ating unang ginang. Kasi inaakala nila na tapos na po iyan ngayong September, ayun po yata yung nakalagay sa kontrata, pero nung kanilang inocular, yung gusali po ay hindi tapos. Ang daming depekto. Nandyan po yung sahig. Imbis na tiles daw po, ordinaryong sahig, semento lang. Yung elevator, napakaliit. Yung mga tubo, may mga leak. Hindi po tapos. It is not good for presentation. Hindi po pwedeng ma-turn over yan. Ang cost ng building ay 107 million. Sinimulan po yan ng January. Pero nung siguro, sabing tapos na, yun, ang daming nakitang butas, mga kababayan. Hindi tapos yung proyekto. Hindi maibibigay sa tamang timetable. Kasi bakit? Sino ba ang kontraktor, mga kababayan? Your guess is the same as mine. Sabi po ni Yusek Castro, yung isang kumpanya ng Diskaya, Great Pacific yata yun. Builders. Yan po, no? Sinasabi po dyan, nandyan po sa balita ng Abante, kung ano yung pangalan na sinasabi ni Yusek Castro na company na pag-aari na naman ng Diskaya. Ano gagawin dyan? Disappointed po ang First Lady kasi akala niya magagamit na, pwede nang pasinanayan yung i-opening na. Para po sa film, cinema po yan, sa arts, no? Ayan, pinahahalagahan yung mga magigiting nating mga nasa industriya ng arts and entertainment. May proyekto para sa nila, hindi tulad nung tokmol ninyong Vice Presidente na walang ginawa kundi maggala, maglustay ng pera ng kaban ng bayan. Ano na ang masasabi dyan ng Diskaya? Sabi po ni Yusek Castro, siguro hindi natapos kasi sa dami ng proyektong kinuha nila sa gobyerno. Biruin mo ba naman, mga kababayan? Dinisclose nila ito sa Senado, itong mga Diskaya. Ang sabi nila, they have 9 companies. Lahat sila yung kanila yun. Ngayon kung may bidding daw umano sa gobyerno, mga kunwari proyektong infrastruktura o basta sa DPWH, may itatayo ang DPWH. Papasok nila lahat, magbibid yung siyam? Tama ba yun? Allowed ba yun?
Kaya nga po ang ginawa ng Philippine, yung PCAB, yung Accreditation Board, Philippine Certificate and Accreditation Board, binawi po yung lisensya ng siyam na kumpanya nila. So wala na yan. Hindi na makakagawa ng transaction yan. Baka nga kasuhan pa sila. Sabi nga nung asawa ni Diskaya, yung lalaki, dapat penalty lang daw. Bakit may kaso na may penalty pa? Hindi niya alam pinagsasabi niya. Oo. Paano? Addict sa pera eh. Diba? Meron pa siyang advice kay Babaw dati. Yung interview nila, napanood ko mga kababayan. Basta daw ang isipin mo lang pera. Magkakapera ka daw. Araw-araw yan daw ang isipin mo. Tangina naman, no? Imbis na isipin mo magtrabaho ka, magkumahog ka. Diba? Disappointed po ang First Lady. Kaya si Yusek Castro na lang siguro ang nagpa-interview. Hindi naman sanay sa interview si FL Lisa, di ba? Ayan po 107 million. Hindi ma-turnover sa takdang panahon. Bakit? Hindi pa po tapos. Ang dami pong kakulangan nung kontraktor o nung builder. Sino yon? Isa sa mga company ng Diskaya. Yan po sinasabi sa balita ng Abante TNT. Nakakahiya po mga kababayan. Ganyan po, paano po mandambong itong mga kontraktor? Sino nag-award dyan sa proyekto na yan? Di ba? Okay. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.